May mainit ngayong balita na kung saan may ilang kongresista nga daw na nakakita mismo dito nga sa ginagawa ni PBBM at may matibay nga daw silang ebidensya na magpapatunay na sangkot nga ito si PBBM. Aray ko! So eto, panoodin natin ngayon yung balita na to na kung saan may mga screenshots daw na nakita itong ilang mga kongresista. Ito yata yung kanilang mga matitibay na ebidensya at na dito kay PBBM magbubuking, no? So eto, panoodin natin ngayon. Ay mukhang kayo na din ang humusga dito, guys, no? Kung etong sinasabi ng mga to ay totoo nga ba na panlaban nga ito kay PBBM. So eto, sabay-sabay natin panoodin yung video. Raw ng ilang kongresistang ebidensya na magpapatunay na sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa kickback sa flood control scandal. Yan daw ay screenshots na palitan ng messages ng Pangulo at ng kanyang umano'y bagman. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kahit pa binasuran na ng Kamara ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nanindigan ng mga kongresista ng Makabayan Bloc, may malakas na ebidensya at direktang sangkot ang Pangulo sa pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Git ni Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita raw niya mismo ang screenshots ng mga umano'y palitan ng mensahe ni PBBM kay Yusek Adrian Bersamin na tinawag niyang bagman ng Pangulo. Ang record ng communication mula umano December 2024 hanggang July 2025. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. So ito pa yung nag-trending na balita, no? Tungkol nga dito sa screenshot at yung mga ebidensya na nakita nitong mga kongresista, no? Na magpapatunay na sangkot nga dito si PBBM sa kickback sa mga flood control o yung anomalya sa baha. So ibig sabihin, dapat kung may ebidensya na silang magpapatunay, ipakita nila sa publiko, no? Pati yung sinasabing screenshot ng sa ganun ay paniwalaan talaga ng taong bayan. Hindi yung sabi-sabi lang, di ba? Kasi may posibleng sabi-sabi lang nila to upang takutin si PBBM or something, di ba? Kasi kung totoo man yan, dapat talaga makasuhan niya si PBBM. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin daw dyan ang gastos sa advertisement sa TV, pambayad umano ng 6 na milyong piso sa dayuhang poster at 68 million pesos umanong talent fee sa isang performer na ginamit sa kampanya. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Basta usapang kahihiyan, hindi tatabugan yan, no? So kung ito talaga mapapatunayan talaga, pati yan si yung bagman daw ni PBBM na si Bersamin, talagang dapat mapanagot yan, di ba, sa batas. Kasi ang tagal na nating kumbaga ang tagal na nating winawalang hiya tayo, no? Ninanakawan tayo. Yung mga tax na napupunta mukhang napupunta lang talaga sa mga bulsa o sa mga maleta ng mga buhayan na yan, no? Kasi ito, kung mapapatunayan talaga nila na sangkot ito si PBBM, dapat maalis na sa pwesto, di ba? Palitan siya at ikulong, di ba? At gumawa sila ng batas na talagang yung mga magnanakaw talaga, matatakot talaga pagka nahuli, no? Yung batas na, ano bang batas na gusto yun ni na yung mategi ang mga titigihin agad ang mga magnanakaw, yan. Kasi pagkadating dyan, bilyon-bilyon ang nawawala sa atin dahil dyan sa flood control na yan. Kawawa yung mga namatayan, kawawa yung mga naapektuhan ng baha
na pumagpak ang kanilang gawa dahil nga binuksan nila yung pampagawa mismo, yung pampatibay. Kumbaga hindi na matibay yung nilagay nila doon kasi nga binawasan nila di ba? Isa raw sa mga source dyan ni Tino, walang iba kundi si Batangas Representative Leandro Leviste. Pinakita rin daw ni Leviste ang kopya ng palitan ng mensahe kay Caloocan Representative Egay Erice. Pero nang hingin ng News 5 ang kopya kay Tino, it's better that, for example, Congressman Leviste Biduan, siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. una nang sinabi ni Leviste sa isang social media post na lalabas ang ebidensya sa kickbacks sa tamang panahon. Sabi pa niya, darating daw yan kapag handa nang magsalita ang mga may alam tungkol sa anomalya at mangyayari lang daw yan kung ramdam na ng mga ito ang suporta at proteksyon ng taong bayan. Samantala, hinamon ng Makabayan Block ang Ombudsman at Kongreso na imbestigahan ang naturang mga ebidensya ng kickbacks. Dapat daw managot ang lahat ng sangkot mula sa baba hanggang tuktok. Yan, tama yun. Mula sa baba hanggang tuktok, dapat managot talaga yan. So, eto kasing guys, yung inaantay ni Leviste, mukhang hindi pa niya yata na yan, yung suporta ng taong bayan. Kumbaga, wala pang suporta sa taong bayan sa kanya. Kaya nga, ayan, nakasuhan siya, di ba? Tapos yung mga lumabas na mga balita noon, tapos ngayon, hanggang ngayon, wala pa ding napapakulong. Tago pa din sa batas sila Zaldico, sila Romualdez, yan. At sila Bato, yan. Nagtatago sila. Dahil nga, may mga kanya-kanya silang kaso, iba-ibang mga kaso. Bukod dito sa anomalya sa baha, ay hanggang ngayon hindi pa nga nasusolve yan Hindi pa natatapos yung kaso na yun. Gusto nga buksan ulit yan ni Marcoleta na sa ganun. Talagang mapanagot nila yung may kasalanan. Bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Ina-explore po ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Included po dito ang mga Persamin, for example, DBM Secretary Pagnanganan, DepEd-USEC Trejev, etc. Lahat po sila ay implicated sa DPWH, USEC Bernardo Affidavit at yung ebidensyang naisiwalat sana sa impeachment proceeding. So kailangan nating malaman yung sagot nila. Pinabulaanan naman ng palasyo ang mga bagong ebidensya. Hindi na raw bago ang intriga laban sa Pangulo na nakafocus daw ngayon sa mga isyong pang-ekonomiya. Ano pa bang aasahan ninyo dyan kay Yusek Claire Castro? Laging laging sinasabi niya fake news, gawa-gawa, di ba? Kahit totoo. Kayo na humusga dyan guys, no? Comment down below kayo sa video natin at kung nakaabot kayo, huwag nyo din kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Ken Watch. Nang sa ganun, lagi kayong updated guys sa mga susunod pa nating mga video.